verse ngayong araw na 'to, ano? Ang atin pong pag-aaralan ay sa James 3. James 3 po, 15, verse 15. Ano po? Pabasa po sa Tagalog. Sabi niya po dito, "This wisdom descended not from above, but is earthly, sensual," sabi niya po, "sensual and devilish." Pabasa nga po yung ano niyo sa Tagalog, kung ano po yung translation ng Tagalog. James 3:15 po. Buti-buti mo, Panginoon. Ang kanyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Oh, hallelujah. Amen. Amen. So, purihin po ang Diyos. Ano pa? So, dun lang tayo yun po yung pinaka main verse natin, no? Kasi po, ang ituturo sa atin ng Lord is about wisdom, no? There is different kind of wisdom pala. No po? Sabi ng Lord, no po, sabi niya, "Anak, may iba't ibang klase ng wisdom." Pero bago po yan, let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, we praise you, Lord. We magnify your name, O God. Patuloy kitang pinasasalamatan, Panginoon, sa mensahe mo ngayong araw na to. Nagpapasalamat din po ako sa pagpapatawad na patuloy mong ginagawad sa bawat isa sa amin, Ama. Maraming salamat po, O Diyos, sa araw na to na muli mo kaming ginising. Panginoon, salamat din po sa buong maghapon na binigyan mo ako ng kalakasan. Salamat po sa lahat ng biyaya mo. Salamat sa mga pasasalamat ng aking mga kapatid mula sa buhay ni Nanay Andrea, Nanay Selina, Pastor Art, Panginoon, Ate Nina, at Veronica, at sa bawat isa, Panginoon, na hindi nakapagsabi ng kanilang pasasalamat, patuloy kong itinataas sa iyo, Ama. At dalangin ko na balutin mo 'to ng iyong banal na dugo, Panginoon. At nawa, Lord, patuloy mong ibuhos ang pagpapala mo sa bawat isa, Ama, na mag-manifest sa bawat isa, Lord. I believe, Panginoon. I truly believe, Panginoon, na nagmamanifest ang biyaya and favor upon favor ng grace mo, Panginoon, sa bawat isa at ng glory mo, Ama. Dalangin ko rin, Panginoon, ang wisdom, knowledge, and understanding na patuloy mong ilagay, Panginoon, sa aking isip, sa aking puso, at maihayag ng aking bibig, Panginoon, kung paano mo akong tinuturuan, kung paano mo akong tinutulungan, paano mo akong ginagabayan at pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Ganun ko din maihayag ang iyong banal na salita, Panginoon, sapagkat nalalaman ko, Ama, sa iyong harapan at sa harapan ng maraming tao, Panginoon, ako po ay may pananagutan sa iyo. Kaya naman, O Diyos, patuloy ikaw ang manguna, ikaw ang makita, itago mo lang ako sa iyong likuran, ikaw ang mangusap, ikaw ang magsalita, ng kapangyarihan, katotohanan at katwiran ng iyong mga banal na salita na nagmumula sa aming banal na Diyos at banal na Espiritu. Ang aming banal na Ama, purihin ka at sa iyo mapunta, Panginoon, sa iyo maitaas at ikaw ang madakila at maluwalhati. Hindi po ako, Ama. Tungtungan mo lang ako sa pinakamababa, Panginoon. Ibaon mo ko, Panginoon, sa pinakamababang sitwasyon, O God. At ikaw, O Diyos, Panginoong Jesus, ang laging maitaas sa buhay ko, Ama. Salamat po, Ama, na ikaw ang makita nila sa aking buhay at hindi ang aking pagkatao, hindi ang aking kainaan o hindi ang aking karumihan. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. So, hingin po natin yung grace ng Lord ngayong oras na to. Ano po? Sa bagong karunungan na ipagkakaloob ng Panginoon. So, sabi niya po dito sa English, ano, meron pong tatlong klase ng wisdom na sinabi dito. Ano po? Sa mundong ito, sabi niya, this wisdom descended not from above. Hindi ito galing sa taas. Ano po? Not from above. Hindi nagmumula sa langit. Ano po? So, dito pala, may tatlong klase ng wisdom. Ano daw yung una? Mayroon palang earthly wisdom na tinatawag. Ano po? Earthly wisdom, sabi niya dito, earthly wisdom. Ano? Earthly to. Earthly, sensual, at devilish. Na makikita niyo po diyan sa word, ano, sa English King James po kasi yung akin. Na po, sabi niya dito, sa earthly wisdom, ito yung tinatawag na makamundong karunungan. Ito yung knowledge dito sa mundo, no? The earthly, 'di ba? Makamundong karunungan po, ano? Katulad ng mga bagay na nalalaman mo noon, 'di ba? Amen. No po? Yun yung mga earthly wisdom, kasama din doon, sakop din doon yung common sense, 'di ba? Common sense, 'di ba po? Ganun siya. So, andun po yung kaano yun, kalakip ng common sense, yung earthly wisdom. Ano po? Na katulad nga ng mga
Kainin mo, 'di ba? Kainin mo, gawin mong libingan yung bibig. Sabi sa ano, 'di ba? Sa gawin mo libingan yung bibig, sabi gano'n, 'di ba? Ano siya, alam mo na hindi gano'n yung ibig sabihin kasi common sense, 'di ba? We need common sense. Sometimes in a word of God, we need common sense at dapat taglay-taglay din natin 'yan, ano? Maaaring yes, hindi po siya makalangit, 'di ba? Pero wisdom is from our soul. Our soul is our mind. Sometimes when you read the Bible, it is written there, kapag binasa mo siya sa English version, ang sabi niya, sa mind po ng tao is soul. Soul ang description niya sa English. Pag binasa mo siya sa Tagalog sa Proverbs, pag-iisip ng tao ang nakalagay. So malalaman mo that pag tinawag na soul, yun yung mga needs mo, yun yung mga feelings mo, yun yung mga wants mo. No? Yun siya. 'Di ba? Kaya nga kapag wala pang Espiritu Santo ang isang tao, you still can move. Meron ka pa ring wisdom, 'di ba? Meron ka pa ring karunungan, hindi nga lang galing sa kanya. Amen? So ito yung pag-aaralan natin, 'di ba? Na may mga wisdom pa rin, hindi ka pa rin gano'n kabobo kasi kaya ka nga nakakapag-aral sa school, you need the earthly wisdom. Ito yung pangalawa. Pag sa school, pinag-aaralan sensual wisdom. Sensual wisdom. Ito yung about sa science, 'di ba? About sa mga universe, 'di ba? Ito 'yon. Ito yung pinapaunawa ng Lord sa atin ngayon. Ano? Nasa James 3 po ang ating scripture, ano po? So sa mga late pong pumasok, welcome po sa inyo. 2:00 na rin ata ng madaling araw sa Israel po, kaya Ate Irene, welcome po. So, itong una, earthly wisdom. Next is sensual wisdom. Ito yung mga scientific wisdom dito sa mundo na alam mo nung wala ka pang Espiritu Santo. Ito yung alam mo, di ba? Na ang tao galing sa unggoy. Di ba? Tingnan mo yung sarili mo. Ayan. Yan yung alam natin, di ba? Galing tayo sa unggoy daw dati. Nagtatransform daw tayo hanggang nung lumalaki tayo, nalalagas yung mga balahibo mo, ba? Galing ka, papayag ba kayo na galing sa unggoy, di ba? Yun yung alam natin dati kasi yun yung tinuturo nila, di ba? Kaya ito po yung scientific wisdom, ano, yung sensual wisdom. Ito yung mga ano, ito yung scientific wisdom, mga universe wisdom, di ba, ganyan. Tapos, ito yung delikado. Ito yung meron tayo talaga dati, no? Hanggang ngayon naman, minsan devilish wisdom. Nakita nyo? Devilish wisdom. I rebuke in the name of Jesus. Meron palang devilish wisdom. Di ba? Andito sa Bible, oh. Devilish. Grabe, kaya pala tayo daw noon ay alipin ng kasalanan. No? Devilish wisdom. No? Meron palang karunungan din na nagmumula sa demonyo. Kaya pala nananabunot ka ng tao, di ba? Binabasag mo yung ulo sa ulo, di ba? Paglasing ka, di ba? Kasi devil lang ang gagawa nun, hindi ba? Basagin mo yung ulo sa ulo ng kapwa mo, hindi ba? Ay, yung bote, di ba? Hahampasin mo. Gawa lang yun ng demonyo. Oh, yung batang 2 years old, re-rapin, di ba? Gawa ba ng matinong tao yan? Hindi yan. Kahit earthly wisdom siguro, may wisdom kang common sense, hindi mo gagalawin yung bata na yan, di ba? Pero dahil demonyo yung wisdom na nasa utak mo, mangre-rape ka ng 2 years old, di ba? Kahit gaga, ano yung, ay nako, hallelujah, I rebuke in the name of Jesus, di ba? Papatay ka ng tao, puputol-putulin mo yung katawan, hindi yan gawa ng tao. Gawa ng demonyo, 'di ba? Demonyong mindset yung nakakapasailalim sa tao na yon. Kaya napakakawawa po natin pag ito yung mga wisdom na meron tayo sa mind natin. Kaya dito tinuturuan tayo ng Panginoon sa mga resulta na pwede tayong magkaroon ng ability to make certain decision. Pag sinabing certain decision, 'di ba? Certain decision yung mga stable na decision na hindi mo pagsisisihan. Na yung nakahanda ka, 'di ba? Nakahanda ka whether good it's bad dahil alam mong naging matalino ka sa pag-iisip ng mga bagay na 'to. Amen. So, at ang magbibigay lang sa iyo ng ganong klaseng wisdom ay the Holy Spirit itself. No? Hindi ito galing sa mundo, hindi galing sa sensual, at hindi galing sa demonyo. Kaya there is the highest wisdom na nagmumula sa Diyos. Pakibasa nga po sa James 3:17. Tagalog po. James 3:17. Kasunod po ng verse natin. Amen? Ang sabi po nito sa Santiago chapter 3, verse 17, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos
Una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y may bigil at kapayapaan. May dahon na pagbigay, mabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi natatangi at hindi nagkukunwari. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa pagbabasa. Anong sabi niya doon? Sabi niya dito sa James 3 po, kung merong devilish, alam mo, kapag meron kang espiritu ng Diyos, no, mare-recognize mo kung yung espiritu ng isang tao ay demonyo o hindi. Tingnan nyo, di ba, sa Acts 16:16, may babae na lumapit kay Pablo. Di ba, yung naglalakad sa Acts 16:16, ay, may espiritu yan ng Diyos, di ba? Kilala niya rin ang espiritu ng Diyos, hindi po ba? Tama po ba? Di ba? Di ba? Kaya yung espiritu ng demonyo, kilala niya kung ano espiritu ng Diyos. Oh, 'di ba? Saan kayo nakakita? Daig kayo ng demonyo, 'di ba? Daig kayo ng demonyo. Kilala niya. Kaya ikaw, wag kang 'di ba? Paano ba yung bobo-bobo? Oh, ayun na may salita na yun, wag kang bobo-bobo. Yung demonyo nga, alam niya yung Diyos eh. 'Di ba? 'Di ba? Takot pa nga siya sa espiritu ng Diyos eh. 'Di ba? Sabi niya, yes, yan yung alagad ng Diyos yan. Ayoko yan. Sabi ni Pablo sa kanya, kung nabasa niyo po yung sa Acts 16, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa katawan ng babae na yan. O, di ba? Di ba? Totoo yun. O, basahin niyo po sa Acts 16. Kaya magbabasa kayo ng Bible para pag may nagkukwento sa harapan ninyo, alam niyo yung nangyari. Kaya sabi po dito, ito namang wisdom ng Lord, mare-recognize mo yung earthly wisdom, yung sensual wisdom, at saka yung devilish wisdom kung meron ka nitong wisdom na galing sa Diyos. Ito yung wisdom. Ang sabi niya dito, ito yung wisdom from above. Wala. Hindi galing sa baba, ah. Sabi niya sa English, basahin ko po sa English, but the wisdom, sabi niya ganon, but the wisdom that is from above, galing po sa taas, hindi galing sa baba, ano po? From above is the first pure. Sabi niya sa English, first pure, sabi niya, then peaceable. Ayan. Gentle and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Oh, 'di ba? Kaya yung walang kahipokrituhan, oh, 'di ba? Walang pagkukunwari, 'di ba? Kaya tayo bilang mga believers sometimes kapag ang nangyayari sa inyo ay nagiging ipokrito lang tayo sa harap ng maraming tao, hindi galing yan sa Diyos. Ano po? Baka nandun sa tatlong wisdom na yon na una kong binasa, nandoon yung wisdom na yon. Ano po? Ang hypocrisy, hindi po galing sa Holy Spirit. Ano po? Malinaw po yan. Kaya kung hindi daw may peace, yung wisdom na meron ka, 'di ba? Kasi yung pure na peace galing sa kanya puro. Hindi siya nag-iisip na masama sa ibang tao, mabuti yung bunga niya, 'di ba? Mabuti yung wisdom, merciful siya, 'di ba? At saka nagti-treat siya, gentle siya, mahinahon siya, ganyan at hindi siya without partiality. Wala siyang pinapart, wala siyang tinatangi, 'di ba? Wala siyang tinatangi. Ganun yung sabi doon, Sabi niya pa dito, and the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Yun yung sabi sa kasunod niya sa 18. So dito, titingnan natin sa wisdom that from above, yun yung pinaka-wisdom na dapat tinataglay natin. Kasi itong tatlong wisdom na una, meron na tayo nito. Bago natin natagpuan ng Panginoon sa atin ito, no? Yung earthly wisdom, yung sensual wisdom, at saka yung devilish wisdom. Kaya nga tayo niligtas ni Holy Spirit eh. Kasi nga, without the Spirit of the Holy Spirit, we don't have life. Wala tayong buhay, wala tayong talino, wala tayong galing, di ba? Wala tayong pangunawa sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi there is two things na kailangan nating maunawaan, visible at invisible, no? Spiritual at, di ba? Spiritual at hindi spiritual. Di ba? Kasi sabi niya sa Colossus 1:16, sinabi niya doon na lahat ng bagay ginawa ng Diyos, sabi niya. Mula sa throne, 'di ba? Throne, power, authority, 'di ba? Throne, power, authority, invisible or visible, sabi niya, nakikita at hindi, sabi niya, ang lahat ng 'yun ay nilikha ng Diyos mula sa kanya at para sa kanya. So lahat ng kapangyarihan, authority, throne, 'di ba?
ano po, ano tayo, next time po, ano, pag-aralan natin yung pinapaunawa din ng Lord about throne, ano po. Kasi lahat daw, hindi lahat may throne. Pinagkakalooban niya rin ang bawat isa ng throne. Binibigay niya din pala ang trono, no po? Pero hindi sa bawat isa, hindi sa lahat, no? So, pinipili din po ng Panginoon. So, purihin ang Panginoon, ano po, sa kanyang kaalaman, karunungan, glory be to God po. Sabi niya, yung excellence ng wisdom, kapag meron ka dito, kaya mong magdesisyon, ano, na magbibigay sa'yo ng mga bagay na hindi ka magkakaroon ng consequence. Pag meron kang purity ng wisdom, no, may wisdom ka na galing sa Diyos, mabibigyan ka daw nito ng excellency, ng quality ng decision mo, na hindi ka na kailangan magkaroon ng consequence. Dahil matalinong wisdom yung meron ka. So, kaya don't choose consequences. Kasi everything we do, no, lahat ng gagawin natin, there's always consequence. There is always consequence. Kaya lagi nating mabuti man o masama, 'di ba? Bakit ko sinabi mabuti? Because magtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Magtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Amen? So everything na ginagawa mo, you choose to do good things, and then yun yung maaani mo, mabubuti rin. Pag nagbigay ka, magbabalik din yun, mabubuti. Di ba? At nararanasan natin sa mga patotoo kanina. So, make a good decision. Di ba? Sabi niya dito, i-choose mo lagi yung choices na tama. Choose life. Di ba? Yung pinag-aralan natin before, choose life. Di ba? Kasi, ang corresponding nito, kapag pinili mo yung tamang desisyon, ano po, hindi ka na mako-connect sa bagay na magkakaroon ka ng consequence. Pag kasi sinabi ng consequence, parusa yun eh. Hindi yun mabuti, di ba? Pag sinabing consequence, yun yung mga maling ginawa mo dahil sa maling decision mo. Tama? Di ba? Kaya tinatawag siya na consequence. Kasi nga, kung wala kang wisdom na nagmumula sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng pag-iisip na magdesisyon ng tama, mabuti, totoo, at kapuri-puri sa harap ng Diyos. Kasi that is the word eh. Yung wisdom daw na from above is pure. Di ba? Pure. Di ba? May kapayapaan ka. Kaya kung nagdi-decision ka sa sarili mo na walang kapayapaan, means there is a lie behind the truth. Okay? Kapag meron kang halimbawa, nagdesisyon ka na, bakit ganun? Hindi pa rin ako mapakali. Pero ito naman yung decision ko. Bakit kaya, Lord? Ano bang ano, di ba? May something na ganun minsan pag nagdi-decision ka. Di ba? Kapag ganun ang decision mo, you have to start the process of prayer. Magpe-pray ka, Lord. Show me. Di ba? Show me. Ipakita mo sa akin. Di ba? Ipakita mo saan ako banda, mali, saan ako dapat maging maayos ang pagdidesisyon ko para matanggap ko yung tunay na kapayapaan. Kasi you yourself, alam mo pag may kapayapaan yung puso mo eh. Mararamdaman mo yon. Kaya kapag ganun, magkakaroon ka talaga magkakaroon ka ng connection sa Panginoon, na hindi ka na nag-aalala, hindi ka nagkakaroon ng kabagabagan. Ano po, yun, yung, sa English yun, yung, di ba, hindi ka na nagda-doubt, di ba, wala kang doubt. Kasi, Alalahanin. oo, alalahanin, di ba, wala kang ganun. Kasi minsan kasi ang utak natin, automatic to eh. Automatic to, nag-iisip, oh, I am a defeat. I am defeat, di ba? Talunan ako. I have pain, di ba? Masakit yung mga may masasakit sa'yo. Tingnan mo, subukan mo isipin na masakit paa mo, mamaya-maya masakit na yung paa mo. Di ba? Pero wag niyong gagawin yun. No? Wag niyo pong gagawin yun. Kasi nga, yung mind mo kasi makapangyarihan. Pag sinasabi, ang sakit ng ulo ko. Di ba? Ang sakit ng ulo ko. Paulit-ulit ka, ang sakit ng ulo. Imbis na i-review ko, ang sakit ng ulo, ang sakit ng ulo. Oh, mamaya-maya masakit na rin pati lalamunan mo, pati ilong mo, lahat na masakit sa'yo. Hindi ka na makatayo. Di ba? Di ba? Kasi daing ka ng daing, daing ka ng daing. Di ba? Minsan kasi pag nagkukunwari ka, hindi nyo ba minsan na nung bata ka, nagkunwari lang naman ako masakit ang ulo ko, ba't kaya natuloy na? Di ba? Ako nung bata po ako, alam nyo, para uminit ako, naglalagay ako ng bawang sa kilikili. 'Di ba? Niloloko ko 'yung mama ko, nag-aano ko ng bawang sa kilikili, tapos tataas 'yung lagnat ko. "Mama, may lagnat ako." Si mama naman bibili niya ako Royal. "Anong gusto mo anak? Anong gusto mo anak?" 'Di ba gano'n? Uso pa na may Royal no'n, 'di ba? Gano'n kasi siya. Tapos biglang suddenly talagang natutuloy, nagkakasakit talaga ako. Ayun, ayaw-ayaw ko, ikukulong niya na ako sa kumot na may mait na tubig, na sumisingaw 'yung mga Vicks, alam mo 'yun, 'yung susuka ako ng susuka. Kasi 'yung plema ko, ayoko naman yun. Pero dahil consequence nga ng kasinungalingan ko, di ba? Nung bata ako, yun yung natatanggap ko, di ba? Yung mga bagay na ayaw ko. Kaya ganun, di ba? Kaya kung ayaw natin magkaroon ng regret na mga negative decision natin,
na nagsasabi sa mindset natin, yung mga bankrupt, kasi nagiging bankruptcy yun ng mind natin. Nagiging ano tayo, nagiging, parang kumbaga sa bangko, nagiging negative yung mind natin, nababankrupt tayo, na negative yung pera, parang ganun yung wisdom, yung pag-iisip mo, kaiisip mo ng mga negativity na pinapasok mo. Kaya matuto po tayong hingin yung wisdom ng Lord. Sabi niya, kaya ang lahat ng kailangan natin daw, ang wisdom lang ng Lord. Bakit daw po? Kasi ito daw wisdom ng Lord, hindi mo matatagpuan dito sa mundo. No? Mararamdaman mo lang at mararanasan mo ang wisdom na nagmumula sa Diyos kung ikaw ay bibigyan ng regalo. No? It is the gift from the Lord. No? Kaya pag hinihingi mo to sa Panginoon, 'di ba? Na kailangan mo yung wisdom na nagmumula sa Diyos, 'di ba? At kailangan mo to, ito yung bagay na magre-required sa'yo, sa bawat tao, magre-required sa ating lahat, lalo na, especially kasi sa believers ang pinag-uusapan natin. Kasi wala namang wisdom ng Diyos yung mga unbelievers eh. Amen po ba? Tayo lang ang magkakaroon ng wisdom, ng wisdom na nagmumula sa Lord kung tayo ay hihingi. No, kasi yung wisdom na to, magre-require ito sa ating mga believers, na kung saan ang destiny natin. Alam nyo ba yun? Di ba? Pag mayroon kang wisdom ng Lord, ito yung magsasabi sa'yo kung anong destinasyon ka pupunta. Kaya ka niyang tulungan sa ganun, di ba? Kung ano yung mga bagay na greater work, yung mga magagawa mo pa na mas higit pa sa kakayahan mo. 'Di ba? Kung dati hindi ka nakakapagpagaling ng tao, ngayon lumuhod ka lang, nagdasal ka lang, aba, there is power, 'di ba, na mare-release mo, 'di ba? Kaya mahalaga po na meron tayo. Kasi alam niyo kung bakit, no? Kailangan natin hingin to. Even Jesus Christ itself. Si Jesus Christ, pag mababasa mo sa Lucas 2:52, makikita niyo doon, Jesus increased in wisdom. Ibig sabihin, nung bata siya, wala pa siyang ganun, 'di ba? Pero dahil nag-i-increase siya, inaalam niya, 'di ba? Inaalam niya yung kalooban ng ama niya. Kaya nga 12 years old pa lang nandun na siya sa templo eh, 'di ba? Nandun siya sa templo, nangangaral siya eh. Ibig sabihin, habang inaalam niya yun, nag-i-increase din. Hindi siya agad may wisdom. Sabi, oh, Jesus increased in wisdom. Sometimes kasi pag Tagalog, kaya po, inaano ko sa English, ano, and sabi niya, stature and in favor with God and man. 'Di ba? Dahil sa wisdom na meron siya, nagkakaroon siya ng kamangha-mangha, namamangha sa kanya yung mga tao. So yung favor na pupunta, 'di ba, sa kanya, kagaling naman ng batang 'to. Saan mo nakuha ang karunungan na 'yan? 'Di ba? Mas magaling pa siya sa mga Pariseo. Mas magaling pa siya sa mga tayo. 12 years old pa lang siya noon. Kung makikita niyo po sa Luke 2:52, nag-i-increase ang wisdom. Kapag hinahanap mo ang wisdom, nag-i-increase siya. Nag-grow din siya, parang faith, nag-grow din siya. Ano po, ganun yon. Kaya purihin po ang Panginoon. So ito yung tinuro ng Lord sa ating lahat ngayong araw na to. Hindi aksidente na nandito ka, hindi aksidente na ito yung mensahe. Kailangan daw pala nating malaman na may benepisyo ang wisdom. So pag-uusapan natin, there is three benefits of wisdom. Ano po? So yung na late po, ano, meron tayong wisdom na pinag-uusapan, earthly wisdom, sensual wisdom na parang in science, yung earthly wisdom po, yung common sense, 'di ba? Sensual wisdom is science, and devilish wisdom galing sa demonyo, no? Tapos ang pinaka mas above doon ay ang galing po wisdom from above, no? Yung pure. First pure, sabi niya, no? Yung wisdom from above, ito po yung pinag-uusapan natin na magga-guide sa atin. So ano ba yung benepisyo sa atin ng mga tao? Bilang mga tao, there is benefits of wisdom sa ating mga tao. Sa ating mga believers, sa ating mga believers. Ang benepisyo na mostly daw po, hindi alam ng mga Kristiyano, ano po, at hindi na-appreciate. Hindi daw natin to na-appreciate ang benefits ng wisdom. Number 1, wisdom is strengthened and secures. Yun yung number 1. Number 1, wisdom is strengthened and secure. Ibig sabihin, ang karunungan daw na naggagaling sa taas, ano po, nagpapalakas sa'yo at sinisecure ka niya. Sinisigurado niya na okay ka, maayos ka, mabuti ka. Ano po? Ecclesiastes 7:19 po. Ang ating ano po, pabasa nga po sa may Tagalog. Ecclesiastes 19 po. 7 po, verse 19.
Ecclesiastes 7, verse 19. Sige pa, sabi dito, higit na malaki ang magagawa ng karunungan sa isang tao kaysa 10 pinuno ng isang bayan. Amen. Sabi niya sa English, ano po? Wisdom is strengthening the wise more than 10 mighty men, which are in the city. Grabe, no? Isang wisdom lang na galing sa Diyos. You are more than sa 10 na mga pinunong men. Di ba? Di ba? Kaya ito, ibig sabihin, mas malakas ka pa, di ba? Sa mga ruler na mga pinuno. Sa ibang verse po, sa ibang mga Bible, ruler ang tawag niya. 'Di ba? Sabi niya, you are more than wise sa 10 mighty rulers. Sabi niya, which are in the city. Sa bawat bayan kapag may wisdom ka daw ng Diyos, hindi pinag-uusapan dito yung sa isang tao. Hindi natin pinag-uusapan yung isang tao dito. Pag may wisdom ka daw na galing sa Diyos, daig mo pa yung 10 mighty men na namumuno sa isang city. Wow! Times 10? Grabe yung wisdom ng Lord, no? Times 10? What? Di ba? Pag may wisdom ka ng Lord, times 10 yung karunungan mo sa kanila. Kaya ito daw yung nagbibigay sa'yo, no? Wisdom will strengthen you. Nagpapalakas sa'yo, di ba? At nagbibigay sa'yo ng kasiguraduhan. Yan yung number 1 points ng wisdom. Kaya, dito, saan ba? Yung earthly wisdom? Hanggang saan lang nararating yan? Hanggang mundo lang yan, di ba? Di ba? Hindi ka nito pagtatagumpayin, di ba? Maaaring dito sa lupa, pero hanggang dito lang yan. May limitasyon siya. Di ba? Samantalang, ang wisdom ng nagmumula sa Diyos, di ba? Di ba? Dito, from dito hanggang doon, dadaling ka. Di ba? Kaya ito yung magpapalakas sa'yo, hindi lang sa katawan mo. Kasi yung wisdom na to, bakit? Tuturuan ka rin, oy, huwag kang kumain ng timawa ka na naman sa matamis, may sakit ka nga sa diabetes, sabi ng Holy Spirit, di ba? Ang takaw-takaw mo naman. Alam mo na nga na high blood ka, kumain ka na naman ng putok na taba ng baboy. Di ba? Kahit pagkain mo, yung health mo, di ba, palalakasin ka niya, tuturuan ka niyang kumain. Di ba? Sinabi ko sa'yo, mag-fasting ka at manalangin. Ipanalangin mo yung katakawan mo. Sabi ng Holy Spirit, di ba? Ipanalangin mo yung katakawan mo. Oy, di ba? Totoo po yun. Diretsahan naman talaga magsalita ang Holy Spirit eh. Di ba? Hindi man siya nagbibiro. Wala naman siya lambing-lambing na, anak, timawa ka? Di ba? Timawa ka na naman. Hindi ko alam kung paano magsasalita yung Holy Spirit sa inyo. Pero ako kasi, kapag ako, nagtapon lang ng maliit talaga na pangramdam na ramdam ko, kapag maliit lang, kahit kaunti lang na alikabok, alam mo, pinitik kong ganon. Sabi niya ganon sa akin, oh, pulutin mo yan. Hindi ba sabi ko sa'yo, kapag nagtatrabaho ka, do it for the glory of God? Ano yung kalapastanganan mo na yan? Hala, ganun yung salita, kalapas na. Grabe naman, Lord. Maliit lang na basura. Anong gagawin mo? Pupulutin mo, ibubulsa mo eh. Di ba? Totoo yun. Nararamdaman nyo ba yung gano'n? Pag naglilinis kayo, tapos wag ko nang itapon tong basura. Ayan na naman siya. Hindi mo na naman tinatrabaho na maayos yung trabaho mo. Palibhasa, walang nakakakita sa'yo. Pero ang gagawin mo na, syempre, ayan din yung conviction mo. Tatapon mo yun. Di ba? Tatapon mo eh. Aayusin mo yung trabaho mo kaya nadidisiplina ka. 'Di ba? Pero in that way, napapalakas ka. Tingnan mo, kapag ginawa mo na mabuti trabaho mo, 'di ba yung favor of the people nandun din sa'yo, yung kliyente ko, sabi, Beverly, you did a good job. Plus $50. O, 'di ba? Di ba? Pag nakikita ko yung tinda, yeah. Ang lakas ko, 'di ba? Yes! Yes! O, 'di ba? Ang lakas, nakakalakas ng 10 times. Wow! 'Di ba? Ginawa mo lang na maayos. Yung trabaho mo, may $50 ka? Aba, 'di ba? 'Di ba, parang uulitin mo ulit yun, oh, 'di ba? Nakakalakas, 'di ba? Nakakalakas talaga siya. Kaya 'di ba po, nagse-secure siya, 'no? Tapos sabi niya dito, 'di ba, nakakapagpalakas siya kasi sa katawan mo, iingatan niya mapagkain mo, kumain ka ng mga protein, kumain ka ng mga gulay na, anak, kasi kailangan ko yung katawan mo kasi yan yung templo ng Holy Spirit ko, 'di ba? Kapag lupaypay ka at may sakit ka, hindi ka rin niya magagamit, 'di ba? Kaya kailangan mong palakasin yung katawan mo, hindi lang katawan mo, pati spiritual mo, tuturuan ka niya. Anak, oras na ng devotion, 'di ba? Mag-devotion na, anak. Ano pang ginagawa mo? Chat ka pa ng chat diyan sa boyfriend mo.
Chat ka pa ng chat diyan sa ano mo, oras na ng devotion. O, 'di ba? Nagpapaalala siya, nagre-remind siya eh. Anak, di mo pa ako inaawitan ngayon. 'Di ba? Anong oras tayo mag-aawitan na dalawa? 'Di ba ganun siya eh, naglalambing siya, anak. May ano, punta ka muna sa gilid ng daan, tumabi ka lang muna, ipagdasal mo to. Nararanasan niyo ba yung gano'n? Yung naglalakad ka, dumaan ka nga lang sa may ambulansya, ipag-pray mo yon. Hallelujah. Purihin ka amang Diyos, banal makapangyarihan sa lahat. Meron pa nga yung pag umaga pa lang, 3:00 pa lang na madaling araw, 'di ba? Pag nagalaw ka lang ng asawa mong ganyan, pag may asawa kayo, 'di ba, nagalaw ka lang tapos gumalaw ka naman, akala mo umaga na, nagsisimula, purihin ka amang Diyos, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, pinupuri kita Ama, salamat po sa araw na 'to, salamat po sa grasya mo, magandang umaga po Panginoon ko, ginising mo na naman ako sa umagang ito. 'Di ba, dire-diretso na yung panalangin paggising mo, 3:00 pa nga pala, Lord naman eh, tutulog pa ako, 'di ba, parang gano'n, kasi automatic na siya, 'di ba? Because naging habitual mo na, naging habit mo na siya, nag-i-strengthen sa'yo, nagpapalakas sa'yo. Yun na yung nagiging habit mo. Yung espiritu mo, kahit tulog ka nga, nagdadasal minsan eh. Para kang naglalakbay, di ba? Ganon siya. Yun yung mga bagay na nagsisecure sa'yo. No? Wisdom can secure you more than the 10 mighty men. Sabi niya dito. Oh. Kaya wag nating minamaliit ang wisdom ng Lord. Hingin natin. Kaya nga, di ba madalas narinig ko kay Pastor Art, hingin niyo yung wisdom. Kasi pag may wisdom ka ng Diyos, kilala mo rin kung demonyo yung kaharap mo o tao, 'di ba? Oo, 'di ba katulad nga nung kay Pablo, 'di ba? Lalayuan ka. Alam mo minsan kaya ka nilalayuan ng mga tao kasi nakikita nila yung espiritu mo, espiritu ng Diyos, 'di ba? Hindi sila makatagal sa init kasi may mga bagay na hindi ka nakakita, nakapaligid sa yung glory ng Lord. Lalo na pag dinedeclare mo yung depensa mo, tsaka opensa mo, yung Efeso 6:10 hanggang 18. No, pag dinedeclare mo yun bago ka lumabas ng bahay, dapat i-declare niyo Psalm 91 at Efeso. Kaya para bago kayo lumabas ng bahay, may opensa kayo, may depensa rin. Hindi puro defense, 'di ba? Hindi puro defense dahil may helmet, may sinturon, 'di ba? Kailangan marunong ka rin mag-offense, 'di ba? Kailangan gamitin mo din siya. Number 2 po. Ito yung benefits na number 2, wisdom protect and wisdom preserves. Wisdom protect and wisdom preserves. Ecclesiastes 7:12 po, paano po sa Tagalog? Ang sabi niya po dito, for wisdom is a defense, 'di ba? And money is a defense. But the excellency of knowledge is that wisdom given life to them that have it. Ano po siya sa Tagalog? Sa Tagalog niyo po, translation? Ecclesiastes 7:12 po. Amen. Ang sabi rito sa mga ngaral, Excuse me. Yes. verse 12, ang tulong na magagawa nito ay sa tao ay tulad na magagawa sa salapi. At tao ay maliligtas sa kanyang karunungan. Yan ang kabutihan ng karunungan. Amen. Amen. So, 'di ba sabi niya, makakatulong 'to sa tao. Sabi niya, ang money po, ang pera, mahalaga 'yan. Hindi naman sinasabing hindi mahalaga ang pera. 'Di ba sabi niya nga dito, depends din for wisdom, sabi niya, is a defense. And money is a defense. Sabi niya, 'di ba? Pero sabi niya gano'n, but the excellency, ano to napaka-higher siya, 'di ba? Sa English, kapag definition ng excellent, means pinakamataas na yung excellent, 'di ba? Pinakamataas ng excellent. Excellency of knowledge is that wisdom given life to them that have it. Alam niyo po kung ano ang pagkakaiba nitong dalawa na to? Kaya sinabing wisdom protect and wisdom preserve. Ang wisdom ng pera, 'di ba? May pera ka, yes, may pera ka. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang pera, hindi mo siya pwedeng gamitin para mag-preserve ng buhay. Amen po ba? Pero ang wisdom will give life. 'Di ba? Ang wisdom na galing sa Diyos, nagbibigay ng buhay. Yung wisdom na galing sa pera, wala kang buhay na makukuha dyan. Buhay lang na dito sa mundo. Pero hindi mo siya pwedeng ibili ng salvation. 'Di ba? Hindi mo siya pwedeng ibili ng salvation. Oh, marami akong pera, mayaman ako, milyonaryo ako dito sa mundo eh. Bibilin ko nga yung kaligtasan ko. 'Di ba? Kaya nga maraming nagkakasakit ng cancer eh, pero hindi naman nila naliligtas ang buhay nila. 'Di ba? But the wisdom from the Lord, pinoprotektahan ka nito. Pag may wisdom ka na galing sa Diyos, pinoprotektahan ka niya. Pag sinabing wisdom preserve, pine-preserve ka niya. Yung akala mo mamamatay ka na dahil nagkaroon ka ng cancer,
Tapos ngayon, tumutubo na yung buhok mo, iniipit mo pa. Ayan o, si Ate Therese. Ayan o, di ba? Ginaganon niya pa ngayon yan, no? Sabi niya pa, "Ay, babe, this is the, may buhok na ako." Sabi niya, di ba? Di ba yung akala mo, ending na eh. Akala mo, ito na yung, di ba, ito na yung Lord, kukunin mo na ba ako? Hirap na ako. Nung mga panahon, sorry Ate Teresa, patotoo naman kasi siya talaga. Di ba? Nung mga panahon na siya ay di ba, nag-radiation by tawag doon, di ba? Masakit yun eh. Pinapatay-patay daw yung mga cell ng ano, ng mga cancer, di ba? Yung mga cancer cell. Hindi po madali. No? Kaya nga talagang pati itsura niya talaga kulang na lang kumunot-kunot pati yung parang ko nakangiwi na andito na siguro yung ngiwi ni ate sa sobrang sakit naman nararamdaman niya, eh, 'di ba? Nakakapangit, 'di ba? Pinapapangit tayo ng demonyo dahil sa mga sakit kasi hindi manggaling sa Diyos ang sakit na 'yan, eh. 'Di ba? Ginagamit niya yan to destroy us. Hindi yan galing sa Diyos. Kaya nga, pero tingnan mo ha, yung wisdom na natagpuan ni Ate Therese, naging believer siya. 'Di ba? O nung naging believer siya, wala akong pakialam. Kahit nahihirapan ako, Lord, alam kong mahina ako, pero ikaw ang kalakasan ko. 'Di ba? Lord, sinabi mo sa akin, Panginoon, 'di ba, na sa iyong mga latay pinagaling mo na ako. 'Di ba? It will give life. It will give life. Will preserve you. Tingnan niyo. Preserve si Ate Therese. Umawit pa kagabi. Oh, siya pa nagpresenta. Pinreserve siya para umawit kay Lord. Pinreserve siya para magpuri sa Diyos. Pinreserve siya, 'di ba? Para lang 'yan atsara, 'di ba? Akala mo bulok na pero naka-preserve siya pag tinikman mo ang sarap pala. 'Di ba? 'Di ba? Nadugtungan ng buhay. Yung akala mong papayang mabubulok na, 'di ba? 'Di ba? Yung nagbibigay kasi ng buhay ang wisdom na galing sa Diyos, 'di ba? Kaya nga dito, it's given life, wisdom given life. Pero yung pera mo, kahit pa marami kang pera, tingnan mo patay na si Noynoy Aquino, 'di ba? Patay na eh. Maraming pera, mayaman, hindi naman nagamot yung cancer niya eh, 'di ba? Hindi patay yung Diyos nila eh, tayo buhay yung Diyos natin, 'di ba? Buhay yung Diyos natin. Kaya kaya tayo dapat maging ano po tayo, mag-depends tayo, makadepende tayo sa wisdom ng Lord na depende sa mindset na ilalagay mo, no? Kaya pangalawa po, wisdom protect and wisdom preserve. Una, number one, wisdom strengthen and secure you, 'di ba? Pangalawa, wisdom protect and wisdom preserve. Pangatlo po, wisdom bring efficiency to your life. Wisdom bring efficiency to your life. Pag sinabing efficient, ang Tagalog po ng efficient, tingnan natin, stable siya, parang ganon. Hindi siya nagyayanig, hindi siya ano. Tingnan natin yung Tagalog ng efficient po, no? Maaasahan, ganun siya, efficiency. Yan. Kakayahan sa paglilingkod. Sabi niya dito sa Tagalog. Sa greater energy, sabi niya. State of quality of being efficient, 'di ba? Yung ano siya, okay. Ito yung kakayahan mo, 'di ba? Kakayahan mo na makapag-serve yung buhay mo daw. Ganun yung sabi niya sa Tagalog, kakayahan, efficiency. Yung greatness mo sa pagsiserve. Okay? Yun po yung pinakamababaw niya, greatness ng pagsiserve mo sa Panginoon. Ecclesiastes 10:10 po. Ecclesiastes 10:10. Ito yung mga action mo, paano ka nagiging malakas because of the wisdom. Sabi niya sa Tagalog, iron from iron be blunt, and he do not whet. The edge then must be put on more strength, but wisdom profitable to direct. Amen? Pabasa nga po sa Tagalog, Ecclesiastes 10:10. Ito na po yung huli natin. Amen. Praise God. Sabi po doon sa Tagalog, Ecclesiastes 10:10, sabi doon, ang palakol ay pumupurol kapag hindi inihahasa. Ang mahusay na plano ay nakatutulong ng malaki sa pagtatagumpay. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. 'Di ba ang ganda, no? Ang maganda, 'di ba? Ang magandang plano, yung wisdom kasi yung pag-iisip nga. Sabi ko sa inyo pag nasa Tagalog siya, napapalitan ng pag-iisip. Yung pagpaplano, ganun po siya. So, ito yung paghahasa mo sa mga pagsubok na na dinadaanan mo, no? Nagiging nagpapalakas sa 'di ba? Yung mga pagsubok imbis na dahil may wisdom ka, positibo ka lagi, 'di ba? Dahil may wisdom ka, hindi ka nagkakaroon ng absence. Yung mind mo hindi na ka nagiging negatibo kasi nga may wisdom ka na galing sa Diyos eh.
'Di ba may kapayapaan ka kasi alam mo Lord, wala kang pagsubok na hindi pa nakayanan ng bawat isa, 'di ba? Wala pa lahat ng bagay 'di ba napagdaanan na ng bawat isa. At alam namin na tapat kang Diyos na hindi ka magbibigay ng pagsubok na higit sa aming limitasyon, 'di ba? At ikaw din ang Diyos na magbibigay ng karampatang solusyon, 'di ba? Kaya gano'n siya. Dito makikita niyo dito, pinakita niya dito yung hardship, 'di ba? Merong explanation dito. Yung hardship daw po magbibigay sa'yo ng strength, 'di ba? Yun yung sabi niya dito, will strengthen you. No, yung pagtatrabaho mo nagiging profitable siya kasi dinadirect ka niya. Na po, magbibigay sa'yo yung pagtatrabaho mo ng hirap mo sa mga pagtatrabahong physical, magbibigay sa'yo ng strength, 'di ba, sa bagay na katawan mo, 'di ba, minsan nakakapag-exercise ka din dahil sa katawan na ano, 'di ba? Pero nagiging direction din 'to ng pagpo-promote sa'yo. Amen po ba? 'Yun yung hardship eh, 'di ba? Yung 'pag physical ang ginagamit, 'di ba? Andun yung nakikita yung katapatan mo sa pagtatrabaho mo, yung kalidad ng pagtatrabaho mo, 'di ba? Kasi efficiency nga pinag-uusapan natin. Kapag nagluluto ka, hindi ka magluluto ng basta-basta dahil may wisdom ka na galing sa Diyos. Pagpe-pray mo pa yun, sasabihin mo pa, Lord, lahat ng kakain na to, magkaroon ng kagalingan. Sabi mo pa, oh, ganun po yung ginagawa ko sa lumpia eh. Ma-addict po sila sa lumpia na to para next time, Lord, bibili ulit sila. Di ba? Kaya kaya tapos siyempre pinagpe-pray ko din na magkaroon ng kagalingan 'yun, 'di ba? Yung lumpia, yung gulay na nandun, yung meat na nandun, magkaroon sila ng kagalingan, 'di ba? Tapos yung wisdom dito sabi niya, "But wisdom profitable to direct." 'Di ba? Sabi niya, yung 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 mga nasasaktan kapag nasasaktan ka, yun yung mga hardship na laban mo ng emosyon, 'di ba? Hardship ng laban mo ng mindset mo din, 'di ba? Pero 'pag yun nga sabi ko, 'pag wisdom, 'di ba, inahasa tayo sa kapwa mo Kristiyano, 'di ba? Kapwa mo Kristiyanong tsismosa, kapwa mong Kristiyano na na wala nang ibang gawin kundi hilahin ka pababa, 'di ba? Ugali ng mga Pilipino, 'di ba? Andun pa rin yung earthly wisdom na meron sila. Na po. Pero yun yung mga bagay na kahit na hilahin niyo ako pababa, kahit na anong sabihin niyo 'pag nakatalikod ako, ang mahalaga sa akin, merong akong isang audience na nakatingin sa lahat ng ginagawa ko, 'di ba? Kahit na mag-isa akong umaawit, mukha man akong baliw sa harap ng maraming tao, 'di ba? Hardship kasi yan eh. Galing kasi sa energy na galing sa physical, 'di ba? Alam ko na may isang Diyos. Kasi yung mata lang naman ng Diyos ang mahalaga eh. Hindi naman mahalaga yung opinion ng tao, 'di ba? The authority is the Lord itself na magsasabi sa yung well done, my faithful servant. Amen? 'Di ba? Kaya yung wisdom magbibigay sa ito ng bring efficiency. Pag sinabing bring efficiency, quality. 'Di ba? Quality na maging profitable ka, 'di ba? Yung wisdom pala ang magbibigay sa ng greatness sa mga bagay na ginagawa mo, 'di ba? Kaya siya dito, wisdom bring efficiency to your life, 'di ba? Kinikilala ka ng tao because of the fruitness na nagmumula sa wisdom, 'di ba? Yung goodness na nakikita sa buhay mo, nag-iilaw sila sa ibang tao, no? Oh, yung kahusayan, yes, opo, yung kakayahan mo. 'Di ba yung kakayahan mo, hindi ba kakayahan mong tumulong, 'di ba? Maraming pera na hindi tumutulong. Pero dahil ikaw may wisdom ka, katulad ni Nanay Andrea, 'di ba? Yung tinulong sa kanya, binigay niya din sa iba. At the same time, pinag-pray niya dahil may wisdom ka ng Lord, Lord, yung nagbigay na 'to, idinadalangin ko na makatanggap din siya ng buhos-buhos na biyaya. 'Di ba? There is power in prayer. Na po kaya dun siya ganun siya, nagaganap siya 'no. Kaya dahil sa iyong hardship, kahit na naglilinis ng kubeta si Ate Irene, nagpapakain ng matanda sa Israel, 'pag kumita yan meron siyang 10% sa church, 'di ba? Nagmu-multiply yun. Nagmu-multiply siya, 'di ba? Yung hardship niya, 'di ba nakita niyo po ba yung sinasabi ko, yung nagmi-mix ang hardship at saka wisdom, 'di ba? In that way, sabi nga ng Lord, magpapasalamat ang mga tao sa pamamagitan mo at pupurihin ang pangalan ko dahil sa buhay mo. Nagets niyo po? Yung sinasabi niya sa Corinthians na maraming taong magpapasalamat sa buhay mo dahil tinataas mo ako. Because of your hardship, nagkakaroon ka ng wisdom which is profitable to your life. Nagiging pundasyon mo siya sa buhay mo na nagpapatatag sa buhay mo at ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala sa iyo. Kaya siya nagiging profitable sa buhay mo.
puhunan mo siya, hindi lang sa mata ng Diyos, pati sa mata ng tao. Di ba? The favor of the Lord and favor of men sa'yo. Bakit favor of man? Even Jesus Christ, natatanggap niya ang respeto ng tao. Pag nakikita ang bunga ng banal na espiritu sa'yo, matatanggap mo ang respeto ng tao, ang honor, pagbagalang sa'yo, di ba? Huwag mong ginaganyan wag nyo namang ginaganyan. Kahit nakatalikod ka, pagtatanggol ka ng tao pag may respeto sila sa'yo eh. Di ba? Because you have the favor of the Lord. Di ba? Kasi bakit? Kahit nakatalikod ka at pinag-uusapan ka nila, nire-rebuke sila ni Holy Spirit. Nire-rebuke sila. Bakit ginaganyan mo yung kapatid mo? Hindi ba ang sabi ko sa inyo? Di ba? Wag kayong mag-gossip. Di ba? Hindi ba't binilinan ko kayo na mahalin nyo ako? Di ba? At mahalin nyo ang kapwa mo? Hindi ba? Tapos nare-rebuke sila agad. Lord, patawarin mo ako. Kahit di kumikibo yung naninira sa'yo, humihingi ng tawad yan sa Diyos. Di ba? Kahit hindi sila humihingi ng tawad sa'yo, nararanasan nila yung hagupit ng Panginoon na pagdidisiplina dahil sa ginawa nilang kasamaan sa'yo, nagdudusa sila. Why? Because there is a favor of the Lord na profitable sa buhay mo. Because there is a mantle, may nakabalot na glory sa'yo. Huwag mong gagalawin tong anak ko. Di ba? Di ba po? Kaya ganun yun. Kaya ang wisdom, kapag ikaw naman may wisdom ka na galing sa Diyos, hindi ka mangtataga ng ibang tao. Hindi mo din siya sisiraan na nakatalikod siya. 'Di ba? Kasi ang wisdom ng Diyos, pure yung puso, puro magaganda ang sinasabi. May peace, 'di ba? May kapayapaan, may pag-ibig, may pagmamahal, may magandang motibo. 'Di ba? Yun yung meaning kanina ng galing na wisdom sa above, 'di ba? Kaya kapag kabaligtaran nun ang ginagawa mo at walang pag-ibig, devilish wisdom yun. Andun yun sa tatlong pinag-aralan natin. Devilish wisdom. Kaya purihin po ang Diyos. Hallelujah. Kaya yan po yun yung benefits na naibibigay sa atin. Una, wisdom strengthen you and secure you. Ecclesiastes 17:19 ang supporting verse niya. Number 2, wisdom protect and wisdom preserve. Yun yung benefits po niya. Ecclesiastes 7:12. Number 3, wisdom bring efficiency to your life. Ano po? Ecclesiastes 10:10. Amen? So, purihin ng Panginoon, Sa bawat yan, para po makuha natin yung, magkaroon tayo ng force of faith. Kailangan may puwersa tayo ng pananampalataya. Ano po? Kasi sa pananampalataya na yan, makikita natin, yung mga biyaya ng Lord, yung grace niya na bumubuhos sa atin. Ano po? Dahil sa pananampalataya, regalo po ang wisdom. Kung hihingin natin na nananampalataya ako, Lord, na hindi mo ipagdadamot. Kasi sabi niya, kung kulang ka ng karunungan, hingin mo sa akin. Sabi ng Lord paano mo mahihingi yun? Because of faith, paniniwala at pananampalataya mo na hindi siya madamot na Diyos. Dahil sabi niya, hindi na kita kaaway ngayon. Kaibigan na kita ngayon. Sapagkat ang kaaway, di ba, hindi niya binibigay ang sekreto niya. Pero dahil kaibigan ka na ng Diyos, di ba, binigay niya na lahat ng sekreto niya sa atin kung paano tayo tunay na makakasunod sa will ng Lord, di ba, sa buhay na meron siya. At kung paano natin ipapakita ang presensya ng Panginoon to be the witness. Sabi nga, you know when you know. Alam mo na Espiritu ng Panginoon ang nandyan sa'yo kapag naranasan mo yung mga bagay na miracle and wonders. 'Di ba? Pag naranasan mo yung bagay na huwag tayong mabuhay sa gift. 'Di ba? Huwag natin may gift ako ng ganito. Mayabang ka pag ganun ka. May gift ako ng healing. Mayabang ka pag ganun ka. Pag ang isang Kristiyano, may gift kasi ako ng healing eh. May gift kasi ako ng ganito eh. Pag ganun naririnig yung Kristiyano, 'di ba? Mayabang 'yun. Kapag may gift ang isang tao, kahit pa propesy yan, kahit ano pang gift, manahimik ka. Manahimik ka. Let it show. Let it show. Let it show. Hindi mo kailangan, magaling ako manalangin eh. Ganito, tinuturuan ako. Next time po, mapag-aaralan natin yung pananalangin, yung course ng pananalangin. May dalawang klase ng pananalangin. Pananalangin sa energy nagmumula at pananalangin na galing sa espiritu. Ano po? Kaya purihin ng Panginoon. Hayaan yung ang mga tao ang makakita ng liwanag at asin mo. No, hayaan mong hindi masamang purihin ng ibang tao kasi nasa Proverbs yan. Ang sabi ng Diyos, 'di ba nga eh, hayaan mong ang ibang tao ang magpuri sa'yo. Huwag ikaw ang tatayo ng bangko mo, 'di ba? Dahil magpapasalamat sila dahil sa buhay mo
dahil tinataas mo ang pangalan ni Kristo. Purihin po ang Diyos. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinaunawa mo. Salamat po, Panginoon, sa kalooban mo, Panginoon, na maipahayag ko to ng maayos, ayon sa iyong katwiran at kalooban, na nawa, Panginoon, na bigyan ko ng muling karunungan ng aking mga kapatid, Ama, na pangungusap mo, Panginoon, kung paano kami magkakaroon, Lord God, at itatakwil ang earthly wisdom, ang sensual wisdom, at devilish wisdom na hindi dapat namin, Panginoon, pinapairal sa buhay namin. Bagkus, Ama, hingin namin, Lord, yung wisdom from above, Panginoon, which have purity, Lord. Andun yung peace, Panginoon. Andun yung love. Andun yung prutas ng bunga ng banal na espiritu na magbibigay sa amin ng buhay at kapanatagan, Panginoon, sa mundong ito na hindi pera, Panginoon, ang magdadala sa amin eternal. Ngunit ang wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang hindi lang magbibigay ng provision sa amin, hindi lang magbibigay ng kagalakan at lakas sa amin, kundi ito pa yung bagay na magsisecure sa amin at magiging profitable kami, Panginoon, at magiging equipped kami sa aming mga ginagawa because of you, because of your wisdom, because of your knowledge, because of the understanding na pinaunawa mo sa amin right now, kung gaano kalalim ang karunungan na nagmumula sa iyo. Kaya nga, Panginoong Diyos, banal, na makapangyarihan sa lahat. Holy Spirit, we thank you, Panginoon, dahil sa iyo naranasan naming maranasan yung ganitong klase ng karunungan, Ama, na pwede namin, Panginoon, ikapahamak kung wala ka sa buhay namin. Na pwede kaming ilagay nito sa kamatayan at kapahamakan, Panginoon, sa kadiliman, Ama, kung hindi namin natagpuan ang kaliwanagan at pag-asa, Panginoon, at ang iyong gabay, Panginoon, ayon sa kaugnayan namin sa iyo at relasyon na binuo namin bilang mga anak mo at pinili. Salamat, O God. Purihin ka, dakilain ka, tanggapin mo ng pinaka mataas, Panginoon, na pagbabalik ko sa iyo ng lahat ng kapangyarihan, ng lahat ng respeto, ng lahat ng paggalang, ng lahat ng papuri, ng glory, ng praises, ng worship, Panginoon. Receive it, Lord. Lahat ng ito, inaalay ko sa iyo. Patuloy mo lang gamitin ang iyong lingkod, Ama, na mag-serve sa iyo, Panginoon, ng may pag-ibig sa iyo at hindi sa aking sarili. Ng may unselfishness, Panginoon, na wala akong pagiging makasarili, Panginoon, bagkos wala akong bagay na itatago sa kahon na pinapaunawa mo sa akin, bagkos ibahagi ko to sa maraming tao at malaman ang lahat ng katotohanan ng iyong salita, kapangyarihan, katotohanan at katwiran, Panginoon, na hindi, Panginoon, mapipigil ang karunungan na meron ka, sapagkat ikaw ang Diyos na may pinakamataas na karunungan at kaparaanan sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagpili mo sa iyong lingkod. Even ako ay mangmang, Panginoon, ginagawa mo ako, Panginoon. Binibigyan mo ako at pinagkakalooban mo ako at hindi mo ako pinagdadamutan ng karunungan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Ama. Purihin ka at dakilain ka sa pinakamatamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Praise God. Amen po. Glory to God. Kuya James, kayo na po ang presider.